May palitan ng liderato sa Senado sa harap ng kontrobersiya sa flood control projects. Kumuha tayo ng update tungkol dyan mula kay Daniel Manalastas. Live, Daniel. Yes, Dayan, nagbabalik Senate President nga si Senator Tito Soto matapos siyang palitan si Senator Francis Escudero bilang Senate President. At hindi natatapos diyan, Dayan, dahil pinalitan din yung ilang matataas na posisyon sa Senado. Si Escudero pa, Dayan, ang nanguna kanina sa sesyon ng Senado. Subalit bago pa lang magsimula ay umugong na ang impormasyon na nakakuha ng 15 boto o suporta sa mga senador si Soto para magbalik Senate President. Bago magsimula ang sesyon, kinumpirma ni Soto ang mangyayaring palitan. As I know, 15. You were able to talk to Senate President Escudero? Yes, all. Anong reason, sir? Pwede malaman. Better ask the four. They initiated the resolution. Sumunod na pangyayari, Dayan, tumayo na si Senator Juan Miguel Zubiri para isulong na maging Senate President si Soto na sinigundahan naman ni Senator Loren Legarda. Si Escudero naman ang nagpanumpa mismo kay Soto. Nagyakapan pa ang dalawa matapos ang oath-taking. That I will obey the laws, That I will obey the laws, legal orders, legal orders, so help me God. so help me God. Most importantly, he was a traditionalist in the very best sense of the word, consistently upholding the rules and traditions that protected the integrity of the Senate as the nation's last bastion of democracy. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Dayan, sa acceptance speech ni Soto, iginit ng leader ng Senado na batid niya ang galit ng taong bayan dahil sa korupsyon. Binigyang halimbawa pa ang kontrobersiya sa flood control at iba pang suliranin sa bansa. Aniya, gagawin niya ang lahat sa kanyang kapasidad para masiguro na ang Senado ay magiging independent, balanse, transparent at sincero. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. You have gifted me with the honor of being your Senate President the second time around. To reiterate my statement from my previous election, I did not become your superior. I am simply a presider of your session. I am your listener, your advisor, if you so desire, your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, or first among equals. Dayan, sa talumpati naman ni Escudero, ginit niya na serving at the pleasure siya ng mayorya ng mga kasamahan sa Senado at nagpasalamat siya sa lahat ng mga kawani. Binalikan din ni Escudero ang ilang naging tagumpay sa kanyang panunungkulan. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Dayan, si Senator Panfilo Lacson naman ang pumalit kay Senator Jinggoy Estrada upang pumalit bilang Senate President pro tempore, habang si Senator Juan Miguel Zubiri naman ay nagbabalik bilang Senate Majority Leader na minsan niya na rin itong hinawakan na posisyon, kung saan pinalitan naman ngayon ni Zubiri si Senator Joel Villanueva. Dayan. Alright, Daniel, isang tanong lang. With mainit-init yung sinasagawang investigasyon sa mga flood control projects sa kasalukuyan, partikular ng Senate Blue Ribbon Committee, paano makakaapekto itong change in leadership dyan sa Senate dun sa mga isinasagawang investigasyon sa mga umano'y flood control projects na mga palpak? Daniel.
Alam mo, Dayan, normally naman pag nagkakaroon ng mga palitan ng liderato dito sa Senado o maging doon sa Kamara, kadalasan nagpapalitan talaga din ng mga chairman ng mga bawat komite. Ngayon, patungkol dyan sa investigasyon sa flood control, mukhang hindi naman na masyado yan maaapektuhan dahil ang umuugong ngayon, ito hindi pa naman to confirmed, pero umuugong na papalit daw sa posisyon ng Senate Blue Ribbon Committee, yung magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, lumulutang ngayon yung pangalan ni Senador Panfilo Lacson. So balita, inuulit ko, hindi pa yan na confirmed, ay lumulutang lamang yan na information. Pero alam naman natin, itong si Senator Ping ay isa sa mga talagang kritiko ng mga anomalyang flood control projects. Tunayan nga, Dayan, sa mga nakalipas na kanyang privilege speeches, si Senator Ping yung mga isa sa mga talagang bumabanat diyan sa anomalya sa DPWH, lalo na diyan sa mga flood control projects kung saan iniisa-isa ni Senator Ping yung mga hindi magandang gawain nga diyan sa flood control. Alright, maraming salamat sa update live po sa Senado, Daniel Manalastas.